age 50, dapat ang gawin nating target maging 6-figure income natin. 50 na tayo, naghihintay pa tayo ng advice ng ibang tao. Okay, Gilivers, pag 50 na tayo, ano ba yung mga automatic na dapat mabago sa atin? Etong mga to, dapat automatic babaguhin natin. Ibig sabihin, wala nang magsasabi sa atin, wag na natin hintayin na, dapat baguhin mo na to. Or hintayin pa nating ma-motivate tayo, hintayin pa natin ma-inspired tayo, hintayin pa natin makabili ng isang libro, hintayin pa natin makattend tayo ng seminar, bago natin gawin yung mga pagbabago. Dapat automatic yan. Kasi minsan, 50 na tayo, naghihintay pa tayo ng push. 50 na tayo, naghihintay pa tayo ng advice ng ibang tao bago tayo may baguhin. Hindi na kailangan yon. At age 50, ito mga bagay na babanggitin nito, automatic babaguhin natin. Okay? So first is, dapat baguhin natin yung source of income natin. Automatic yan. Actually, bago tayo mag-50, dapat meron tayong main source of income and merong secondary and merong pampakatlo. At least 3 sources of income. Paulit-ulit, lagi-lagi, ilang libong beses ko na sinabi yan, it will not work na isa lang ang source of income natin. Gawin natin dalawa. Use your skill, use other means, pero huwag tayong maging kampante na at 50, isa lang ang source of income. Isa pong napakadelikadong gawin para sa atin yan. Okay? So, automatic, mag-isip ka ng paraan paano ka magkakaroon source of income. Automatic ang isipin mo, at least maka 6-figure income ka. Kasi 50 na tayo, 50 na tayo. At age 50, dapat ang gawin nating target maging 6-figure income natin. Okay? Huwag tayong pumayag sa galing mo, sa talino mo, sa experience mo, sa dami ng pinagdaanan mo, sa expertise mo, na hindi 6-figure ang income mo kaman. Minimum, 100,000. Okay? Let's go. Next, ito po. Dapat automatic, mabago din how you spend your money. So mula ngayon, 3 na ihati ng pera mo. Sample, may kita ka ngayon ng 70,000. O sabi mo na attain mo yung 100,000. Dapat automatic, 3 po ang hati niyan. Panggastos mo at present. So yung present, nandiyan, mga bills natin, ano. Second, dapat meron sa future. So wag puro present. Ibig sabihin, at the end of the month, hindi lahat naubos ang pera natin kasi napambayad lang natin ng mga daily expenses. Dapat, dyan sa budgeting mo, kung meron kang budgeting notebook, meron dyan for future. That is, for example, ito yung pambili ko ng car soon. Ito yung pang-start ko nitong business ko soon. O ito yung pang-Kaiser ko. Kasi ang Kaiser, future needs natin yan. Dapat si Kaiser kasama sa budget mo. That is for your future. Okay? And third, wag nating alisin yung happiness and health. At age 50, ang gawin mong priority yung health natin. Okay? Kailangan meron tayong expenses para sa check-up natin. Kaya kung may Kaiser ka, free mo, APE, Annual Physical Examination, kaya kung may Kaiser ka. And dapat meron tayong doktor na pinupuntahan regularly at age 50. Alam nyo, 52 na ako ngayon. Meron po akong 3 regular doktor na pinupuntahan, na tinatawagan, nagpapakonsult ako. So dapat meron ka na nung listahan sa notebook mo. Number nila nandyan for emergency, pwede silang tawagan ng family mo. Okay? And meron na din dapat for happiness. Prioritize natin happiness natin. At age 50, dapat nagiging masaya na tayo sa buhay natin. Yes, marami pa rin tayong binabayaran at 50, marami pa rin tayong responsibilities. Huwag natin kalimutan maging masaya. Alam mo, pag naging masaya ka at 50, ako naniniwala ako na ahaba yung buhay natin lalo. Kaya dapat maging masaya tayo. Eat the food that you want, na healthy. You travel, you meet the person na gusto mo, you buy the things na makakapagpasaya sa'yo na hindi naman masyadong magastos. Okay? Next is, ito, automatic. Dapat binabago natin yung Saturday routine natin. Kung dati Saturday natin is more on tasks o yung mga household chores. Diba? Naglalaba, mamalansya. Ulitin ko yung reels ko na millions ang nanood. Pag Sabado, huwag kang laban ng laban. Pag Sabado, huwag tayong laban ng laban. Dapat ang ginagawa natin pag Sabado is building something. Like for example, ako yung Saturday ko, talagang building yan. I build people, I build my business. Kaya nagpupunta ako sa Makati, including my team, nag-meet kami doon para to build our team, to build our business. So, Sabado mo, dapat nag-build ka ng negosyo mo. Nag-build ka
ng team, nagbibuild ka ng idea, nagbibuild ka ng something na alam mo mapapakinabangan mo. Okay? Saturday is for building and not for spending and not for household chores. Alright? Automatic, nababago yan at 50. At 50, subukan mo na huwag maglaba. Alam mo yun, subukan mo naman huwag mga may Clorox yung kamay natin at sabon every Saturday. May iba tayo gano'n. Okay? Now, sabi nung isang follower ko, Doc, sino maglalaba? Ikaw. Pwede rin. Okay, number 4. Pero bago yan, kape muna tayo. Kape po tayo. By the way, sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, yan, PM lang sa personal life ni Doc. I do online and offline. And ito, good news sa lahat ng mga followers ni Doc. Meron tayong regular program, regular seminar na gaganapin natin sa AIM or AIM Conference Center sa Makati po yan. Mag-start na po ang batch 1 this July 19, How to Explode Your Life. So lalo na yung mga 50 years old, magiging regular seminar na po natin. Kaya mag-PM ka na anytime sa akin, mag-register ka na, mag-reserve ka na ng slot mo. Dahil laging limited slot, gusto ko kasi yung yung konti muna para medyo intimate ang ating interaction. I have lineup of speakers here na makakatulong sa atin. Okay? Next tayo, number 4. So, at age 50, dapat nagkakaroon ka na ng automatic clarity and simplicity. So, dapat clear lahat sa'yo. Hindi na tayo bata na pag tinanong, anong gusto mo? What is your vision? What do you want? Dapat alam na natin. Kasi minsan, mabilis ang sagot natin pag tinanong, anong ayaw mo? Diba? Marami tayong sasabihin, mabilis eh. Diba, sinabi sa'yo, anong ayaw mong ulam? Ayoko ng kare-kare, ayoko ng maalat, ayoko ng ganito, ayoko ng ganito. Pero pag tinanong ka, anong gusto mong ulam? Hindi natin masagot, di ba? Kailangan alam natin yung gusto mo. Klaro, clear sa'yo. What is your goal for this week? What is your goal for this month? What is your goal for this year? Dapat alam natin yan. And of course, mas pipiliin natin yung simple. For example, mag-a-add ka ng other source of income. Mas piliin mo na yung simple. Ano ba yung simple? Kung gagamitin mo na yung skill mo, hindi masyadong komplikado, hindi yung sobrang hirap na hindi mo alos ma-execute. Lagi ng simple. Alam nyo, nung nag-decision po ako for more than a year now, I just want a simple source of income. So sinimplify ko na lang. That's why I stay sa IMG. Kasi simple lang naman yan. Magtuturo tayo ng financial education. Then pag mag-execute na yung mga members natin, turuan lang natin sila sa kayo para sa future nila. It's so easy. It's so easy para pag nagko-coach ako, it's so easy pag nag-speak ako, it's so very easy pag nag-vlog ako, very easy and very simple. So ganun din yung gawin natin type of source of income. Alright? And of course, last natin is dapat, ito nga, lagayan na sinabi ko kanina, self-care is our priority. Pag masasabotage na ang health natin, no na. Pag magkakasakit tayo, feeling mo, no na. Pag mapupuyat tayo, hindi na. Sa lahat ng mga invitations, opportunity, lahat ng partnership, basta mapupuyat ka, sobrang may stress ka, no agad. Okay? Iba na ang priority natin na things. Alright, Gilivers, baguhin natin mga to, automatic. Pag age 50 na tayo. Let's go, let's go. Kapi tayo.